the past 12 months no, sa administrasyon ng ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos. Gusto namin na i-review, gusto namin pag-usapan ngayong araw. Lalo't medyo maingay, no? Itong 2025, medyo maingay yan, pero kahit papano, may positive. No, actually, marami-rami rin naman ang mga accomplishments na ginawa ng administrasyon at isa dyan yung pagbubulgar sa talamak na korupsyon. Palagay ko, Kakopi, ito yung isa sa matinding nangyari for the past 10 years, no? Una lang siguro dito yung pandemic. Palagay ko, ito na yung second. No? Sa mga taon na nakalipas for the past decade. Oh, tsaka syempre, huwag natin kalimutan, ha? Huwag natin kalimutan na ipakulong yung strong leader, strong man, napakulong. Yan ang talaga pinakaano talaga. Pinalakpakan ng Pilipino. Maraming Pilipino tuwang-tuwa dyan at hinihiling walang lalayas karton. Hindi lang mga Pilipino pumalakpak dyan, buong mundo. Buong mundo. Lalo na yung mga Europeans na very particular sila sa human rights. And very important, yung mga biktima, yung mga pamilya ng biktima. Kasi kahit papano, nakatikim sila ng hustisya doon sa di makatarungan na war on drugs ng administrasyon ni Digong. At si Bato, nagtatago. Oo, yan. Ano rin, at the same time, binigyan din ng oportunidad yung mga inaakusahan. Correct. Na ipaliwanag ang kanilang mga sarili tungkol sa kanilang partisipasyon dito sa extrajudicial. Yan ang problema kay Bato, ayaw magpaliwanag. Nagtatago. Di ba? So parang lumalabas siya, guilty ka ba? Guilty talaga. Wala pa yung warrant of arrest, Oo. nagtatago ka na. So yan mga kabibim, hindi pa kami nag-start, ha? Kwentuhan pa lang. Paligoy. Ang topic na... Ayaw nga pala, wala pa ba nagsabi sa inyo? Wala pa. Pakishare po muna itong live natin na to ngayon, itong podcast natin bago tayo magsimula. Yan. 5, 4, 3, 2, hindi nag-share, 1. Ayan. Hindi nag-share, Ang hindi nag-share, Hindi mag-share, DDS. Ayun mga kabibim, last episode natin to ngayong podcast natin na to ngayon. So, umpisa tayo. Sige. Unang topic natin, yung pinalakpakan ng mga Pilipino, si PBBM sa pinakita niyang katapangan. Dito, sa salita na to, sa katagan ng salita na to ni PBBM. Ano yan? Dito nagdilim yung paningin ng mga buhaya. Dito nasira yung negosyo ng ilang mga politiko na nagpapayaman lang sa pwesto. Yung mga kontrakto. Oo, yung mga kontraktor. Dito nasira ang kabuhayan nila. Ito yung sinabi ni PBBM nung SONA niya nung nakaraan lamang na mahiya naman kayo. Correct. Anong dating sa inyo nung salita niya na yun? Very strong statement, no? Nagumulantang sa Pilipinas, naging maingay, no? Naging maingay yung balita, punong-puno yung balita, pero very important 'yan kasi for the longest time pinabayaan kasi yan eh. Kinonsente yung talamak na korupsyon na nangyayari sa gobyerno. Sa ilang dekadang korupsyon. Ilang dekada yan. Bata pa tayo. 50 years mahigit Bata na pa tayo, talamak yung ganyan korupsyon na yan. Pero dahil sa statement na yan ni PBBM, hindi nagtapos sa statement, bumuo ng ICI, Oo. inimbestigahan, minabilis hanggang may nakakulong na ngayon. I-refresh ko yung memory nyo. Nangyari to July 28, 2025 sa SONA ni PBBM sa House of Representatives, no? Kung saan nandyan yung mga senador, andyan yung mga congressman. Nung sinabi niya, mahiya naman kayo, nakita niyo ba yun? Nandun po kami mismo sa plenary. Nasa gallery po kami nanonood. Live, no? Correct. Halos hindi po makapalakpak yung mga mambabatas. Kasi sa pool eh. Sa pool. Unang-una, na sinabi niya, mahiya naman kayo, halos hindi makapalakpak. At hindi nga makatayo. No? Kasi alam nila, Nung huli na lang, tumayo ang mambabatas dahil nakita nila na talagang paulit-ulit na sinasabi ng ating Pangulo yan. Ibig lang sabihin na talagang desidido, seryoso ang ating Pangulo tungkol sa kanyang mahiya naman kayo speech. No? Na hanggang ngayon, palagay ko marami pa rin ang hindi makapaniwala na magagawa ng ating Pangulo yan. oo naman. No? Na i-challenge niya ang sistema, ang mga institusyon para panagutin ang mga corrupt sa ating gobyerno. Once and for all, settle itong culture of corruption dito sa Pilipinas. Alam mo, yung sinabi ni PBBM na yan, ano talaga sa kanya yan eh. Hamon sa kanya yan eh. Hindi niya tawag dyan, hindi niya inisip na tatamaan yung administrasyon niya, na maraming magagalit sa kanya, maraming mga magpapabagsak sa kanya, lalong-lalo na yung mga napapangalanan na, hindi niya inisip yan. Yeah, Dahil correct. ang talagang priority niya, mabigyan ng katarungan yung mga ninakaw na pera ng taong bayan, which is hindi nagawa ng ibang presidente. Yun ang sinasabi mo, Sir Yamin, yung political capital. Oo. Sinakripisyo na ni PBBM yan. Kasi kung tutuusin, pwede naman manahimik na lang siya eh. Oo, gaya Huwag niya ng nang ginawa pansinin. ginawa Ginawa ni Digong. Oo. I-disregard niya na yung mga allegations ng corruption. Pero kung hindi nagagawin yan, paano na? Oo. Yung susunod na henerasyon, mananatili yung sistema na yan. Kasi scam eh. Sindikato yan eh. Di ba? DPWH, malalim yung sindikato dyan. Kasabot mga mambabatas, kasabot yung matataas na opisyal. Kung hindi binulgar yan,
next year, mangyayari. Ganun pa rin. Kaya nga nakakatawa palirisa ka coffee yung mga politiko na parang pinalalabas nila ngayon lang nangyari ang corruption sa pamumuno ni... Saka naman naniwala. Mga dilis yan ang narrative nila eh. Ganyan, di ba? Yung mga narrative na ganyan, nakala mo ngayon lang nangyari yung corruption sa ating gobyerno. When in fact, during the time ni Miriam Defensor Santiago, nung tumakbo bilang presidente kalaban si 92. Ramos, no? May binabanggit na siya about culture of corruption. Correct. Kung pa lang may culture of corruption na sa Pilipinas, talagang talamak na ang corruption, no? Gaano katagal din? 1992, 2025 na yun. So ibig sabihin, from that period to this period, walang nag-aasikaso, walang talagang tumututong, walang sumiseryoso sa corruption dito sa Pilipinas. Sa tingin nyo, bakit Only kaya? this Bakit president. kaya hindi nila siniseryosong labanan yung mga nagdaang presidente sa tingin nyo? Ako sa tingin ko, number one, ayaw nilang kalabanin yung mga bilyonaryo, mga politiko, di ba? Mga kontraktor, mga billionaire siya mga yan eh. Maglalabas lang yan ng pera eh, patatahimikin ka, di ba? I-discredit yung reputasyon mo. Isa sa dahilan yan. Walang backbone. Nakalabanin itong well-entrenched, yun, sinasabi ni Kakop. Hindi, Well-entrenched kasi sila eh. Alam mo pinakadahilan dyan kaya hindi nila labanan? Kasi sangkot din sila. Pwede. Di ba? Si PBBM, di ba sabi ni PBBM, kahit kailan, hindi dadating sa pintuan ng Malacanang niya kasi alam niya, siya at saka si Sandro, walang kaugnayan dyan. ninanakaw. First family. Pero, walang ninanakaw. Iside ko yung sinasabi ng best friend mo, si Greco Bellica. Sabi niya, Bakit? New Year ganyan, alam mo na, galing ka na yan eh. sabi niya, wala naman kaming ganyan ng panahon namin. Wala daw dahilan. Siya mismo, nagbulgar si Greco Bellica. Nung panahon niya, nagbulgar siya na mayroong mga congressman na involved sa public works corruption, no? Hindi, sabi niya pa. Tapos walang ginawa. Sabi niya, In fact, sinabi pa binanggit ni PRRD na meron nga, no? Tapos wala namang ginawa. Hindi, sabi niya pa sa isang interview, sa katunayan, sabi nila, nung kami raw nasa peso, wala raw akong magawa. Sa katunayan, ang dami kong nakasuhan. Si ganito, si congressman. Hanggang kaso lang. Wala na pakulong. Hanggang kaso lang kasi hanggang forma lang yan. Eh di ba yung committee naman daw, nagtayo siya ng committee. Yun ang pinaka-accomplishment niya. Kaya committee sa bawat Anti-corruption, ahensya. sa bawat agency, tapos miyembro, sila din. Oo, diba? Sa matter of fact, yung ultimo yung kapatid niya, merong kaso ngayon eh. Oo, Jeremiah. diba? Oo, diba? Kasi tingnan nyo, ultimong si Duterte na lang dati sinabi na talamak ang korupsyon dyan sa DPWH, ginagamit yung flood control. Galing sa bibig mismo ni Duterte yan. O anong sumunod na nangyari? Ayun, nagkaroon ng 51 billion yung anak. Total, nabanggit mo yung 51 billion. Si Pulong, I-focus tayo doon. 51 billion, pinakamalaking natanggap ng isang congressman sa kasaysayan ng Pilipinas. Correct. No? Para sa isang distrito. Oo, para sa isang distrito. On an average, 14 billion a year yan for 3 years. Kaya umabot ng 51 billion. Tapos ang masaklap, ngayon, hindi siya pumirma sa budget, di ba? Ang sabi niya, hindi kasi patas yung distribution. Bakit gusto niya lamang siya? Sinabi niya yun? Sabi niya, Parang talagang hindi congressman mag-isip nun. sir, nung panahon nila, pahirapan pa makakuha ng 500 billion sa isang taon. Samantalang siya, 51 billion sa loob ng 3 taon. O yan na lang isipin nyo. Yung iba, banat ng banat kay Martin Romualdez na ganyan-ganyan, may 1 billion daw, 1 billion. Iingay. Eto nga 51 billion, hindi nila pinapansin. Kasi kadugo nung tatay nila yung tatamaan. Correct. Which is yan na totoo. Si PBBM, hindi sa kanya uso yung takot-takot. Hindi mo masisindak eh. Hindi mo kaya sindakin. Hindi mo masisindak eh. Hindi mo Diba? sindakin. Tahimik lang. Marcos yan eh. Tahimik lang. Pero pag talagang gipitan na, hindi mo kahit takot-takutin, gaya ni Digong, takot. Diba? Si BBM, tahimik lang yan. Pero, yung gawa niyan, yung kilos niyan, marami na naapektuhan ngayon na nagagalit sa kanya kasi yung kabuhayan nila, yung pinagkakakitaan nila, napiperwisyo na ni PBBM. Tanong natin sa mga viewers natin, kaya yan, mga ka-BBM, meron ba kayong nakitang panahon o sitwasyon na ang isang Marcos from Ferdinand Marcos Sr. ay naging takot Correct. o nagpabuli sa iba? Any instance. O kinakayan-kayanan? I-komento niyo po kung meron nangyari ganyan. Baka di namin alam. And pansinin mo si Presidente, may soft side siya and may hard side siya. Kanina, di ba, nandiyan siya sa Luneta, Sa nabigay mga ng mga senior. regalo. Di ba? Niyayakap niya yung mga senior citizens. Makikita mo yung emotion, yung Personal attachment yung niya. attachment niya sa ordinaryong tao. Correct. Pero pagdating naman sa mahiya naman kayo statement, may strong statement siya, may kakayahan siya na kaya ko kayong punteryahin, kaya ko kayong birahin. May emotional na malambot at the same time, kaya niya maging strong. Kumbaga yung kanyang kasing EQ is nasa tama eh. Di ba?
ano tawag doon? Emotional quotient ng ating Ah. Pangulo. Mm. Talagang tamang-tama no? Kapag kailangan niya magalit, nagagalit siya. Alam mo- Kapag kailangan niya maging compassionate or sympathetic or empathetic, Kaya niya. kaya niya. Alam mo, dyan tayo bilib kay BBM yung mag-control ng galit. Kasi naku, napakahirap kontrolin yung galit na yan, sa totoo lang. Tingnan mo si Digong, laging galit. O, saan ngayon? Nakakulong. Diba? Kasi puro lang galit hindi gaya ni BBM. Hindi bihira lang magalit, kaya nakakapag-isip ng maayos. Kasi pag galit ka, mababa yung chance ng pagdesisyon mo ng tama sa buhay mo. Di hamak na napakalaking presidential ni Presidente kumpara kay Digong, di ba? Kasi hindi mo kailangan murahin yung mga kongresista. Oo. Pero pwede mo silang panagutin sa kasalanan nila. Correct. Nang hindi ka gumagamit ng dahas, nang hindi ka Correct. gumagamit ng maanghang na salita. Correct. O ayan mga ka-BBM, tandaan natin sa lahat ng presidente, si BBM lamang ang talagang totoong lumaban sa mga magnanakaw dito sa atin. Kasi kung hindi niya nilabanan yan, tuloy-tuloy pa yan. Kung sino papalit sa kanya, tuloy-tuloy pa rin yan. Kung lahat ng presidente, gaya ni Duterte na takot, tuloy-tuloy yan. Ngayon, tinuldukan ni PBBM. O, di bulilyaso yung mga negosyo, ng mga buhaya, ng mga kontraktor. Bulilyaso lahat. At maraming contractors ngayon, natatakot na sila mag-engage sa mga ganyang arrangement. Correct. Yung, Yun ang sige. kagandahan ng lalabas. Pati yung mga government officials, Mga matataas engineer, di ba? Takot na rin sila, Oo. di ba? At saka ang nakakalungkot Ayun lang dyan. maganda yung mga engineer Oo. sa mga DPWH. Kasi hindi na sila makikipag-connive kahit sa politiko. Oo, alam sa sila mga ranking officials nila. Dahil Alam mo- alam nila na sila ang mga unang-unang makukulong. Kasi alam mo, nakitaan dyan, nakikita ng mga batang engineer na kahit pala gaano kaya karami pera mo, kapag nabulilyaso ka, isosoli mo lang rin yan. At ang masaklap, makukulong ka. Oo. Di ba? O sino mag-aakala si Henry Alcantara? Oo. Di ba? Yung isa pang, sino yun? Si Mendoza? Si Bryce Hernandez. Si Bryce Hernandez. JP Mendoza. Mayayaman niya mga yan, bilyonaryo. Sa nagpasko. Oh, ngayon, nakakulong. So, at saka nakakalungkot lang rito. Hindi na ano, hindi na Ang makakawala yun. nakakalungkot lang rito mga ka-BBM. Yung mga luxury bag, medyo palugi ngayon. Wala masyadong bumibili. Mga Louis Vuitton. Wala masyadong bumibili naman kasi malalakas bumili niyan yung mga kamag-anak ng mga politiko eh. Mga depo. Oo, Mga yan depo, lahat wife. eh. Lahat sila ngayon Kokontrol. nagko-control Oo, kasi ng hindi kanilang pwede. mga Dati, di Ila ba? lifestyle check Oh, eh. dati kapag bumili, post ka agad. Ngayon, hindi mismo makabili kasi kapag nakita ka doon sa loob ng tindahan at napicturan ka, viral ka kung sino yung kamag-anak mong politiko. Malaking bagay din yung social media, di ba? And kailangan din natin bigyan ng credit yung participation ng taong bayan sa pagre-report ng mga Oo. maanumalyang flood Tama. control. Oo. Kasi yung sumbong sa Pangulo, napakalaking bagay niya sa Oo. naging Yan talaga investigation. pinakamagandang nagawa ni BBM. Nakapag-generate, isa sa mga accomplishment yan, nakapag-generate ng 20,000 mahigit na complaints. Paano Grabe, kaya no? babasahin Sumbong yun? sa Pangulo, no? Kaya ang hirap na hirap yung mga... Paano kayo babasahin yun? Hindi, pero Diba? in fairness, Oo. nakakasagot sila, no? Oh. Nakakasagot sila. Alam mo kung lahat ng mga asawa, mga anak ng mga kongresista o mga politiko gaya ni First Lady, walang problema eh. Si First Lady, tinatangkilik niya yung mga gawang Pilipino eh. Gawang Tingnan mo Marikina. yung bag niya. Yeah, gawang Marikina. Gawang Marikina yung dinala niya sa ibang bansa, di ba? Flex niya. Ah. O ano nangyari? Boom na boom yung tindahan ng bag na binili Nakatulong siya sa local economy. Oo. Di ba? Hindi na kasi kinakailangan mag-show off eh. Oo. Kasi the way magsalita, the way umasta, makikita mong alta sa First Lady eh. Oo, hindi niya Yung kaya- iba kasi kinakailangan eh. Kailangan may mga mamahaling I bags think eh. ginawa nilang SOP yun. Kasi natanggap kong regalo from the first couple, ano rin, native product din eh. Parang lalagyanan Pero ng... di tayo nakatanggap ba? Nakatanggap ka ba? Hindi ka pa naman nag-birthday eh. Hindi ka pa nag-birthday. Basta una ka sa birthday. Meron ba? Pag birthday? O yan mga kabibig ha. Para natahimik kayo nila. Ginunod mo kasi yung topic, kaganda ng topic eh. O yan mga kabibig ha. Inuulit natin ha. Yung hindi ginawa ni Digong, trinabaho ni PBBM. Correct. Yung nilagpas-lagpasan ni Digong dati, tinutuldukan ngayon ni PBBM. Kasi ang gusto ni PBBM, bago siya buwaba sa pwesto, malinis ang gobyerno. Dahil siya lamang, naniniwala si PBBM na siya lamang ang pag-asa ng mga Pilipino na lalaban talaga sa mga korupsyon. Yun ang nakakatakot eh. Pag alis niya sa pwesto, paano na lang? Di ba? Tapos manalo pa yung hindi marunong mag-English, naku, patay tayo dyan. Di ba? Bangungot. Oo, patay tayo dyan. Kaya kailangan, pipili tayo ng magaling-galing na susunod na maging leader natin. Kung pwede nga, extend si BBM. O kaya si Sandro na eh. Sabi ko nga sa post ko kanina, mas gugustuhin ko na yung pinaka-worst year ni PBBM kaysa maging Pangulo natin si VP Sara Duterte. Dahil pag siya ang naging Pangulo, ibig sabihin nun, nagsisuicide na tayong lahat. Oo, correct. sigurado yan. Yung mga naserban ng arrest warrant at saka yung mga na-arresto na. Yan. Kasi sabi ng mga dilis,
Pasko na, wala pang nakukulong. Yan yung sinasabi nila. Eh, ano ba sinabi ni PBBM? Hindi magiging merry ang Christmas nila dahil bago magpasko may makukulong. O, Correct. nakulong si Diskaya. Di lang yun. Yung Diba? mga engineers, Oo. sa mga ano. Kasi ano daw, wala raw bigatin. Yan, tingin mo kay Diskaya, di ba bigatin si Diskaya? Mas mayaman pa si Diskaya sa ilang senador, pati congressman kung hindi nyo alam. Mas Mga- mayaman pa yan. Mga kababayan, Oo. si Sara Diskaya and Carly Diskaya po are billionaires, no? Sila po ang mukha ng flood control scam na to. Sara Diskaya is the flood control scam queen, katulad ni Janet Lim Napoles na pork barrel queen, no? Ulitin po namin, si Janet Napoles nakulong after more than 11 months. Si Sara Diskaya nakulong after only 4 months, no? Kaya napakaganda, napakabilis po ang pagpapanagot ng ating Pangulo. Oo. I-call out ko lang din yung mga pink at yung mga dilaw na kung magsalita, akala mo napaka-perfect eh. Di ba? Remember, yung sinasabi ni Sir Yayam kanina, yung kay Janet Lim Napoles, ilang buwan ba yun bago Mahigit napakulong? 11 months. 7 months napakulong ni Pinoy. Si PBBM, 3 months. 4 May months. nakulong. Tapos ngayon, kung makabash sila sa presidente, nasa daw yung pangako na bago magpasko. Meron na. Madadagdagan pa yan pagsapit ng January. Kung tutuusin ha, para sa akin ha, mas big fish pa itong sila Diskaya kaysa sa mga congressman sa mga senador. Totoo. Kasi bakit ha? Tingnan mo ha, ilang congressman yan? Itong congressman may project, itong congressman may project, ito may project, itong senador may Tag-isa, project, tag-isa, dalawa. itong senador may project. Hmm. Lahat ng mga yan, si Diskaya may hawak. No, Isipin correct. mo, Perfect. di ba may kita siya sa congressman na to, may kita siya sa congressman Kaya na to, nga billionaire eh. may kita siya sa senador na to, sa senador na to, sa congressman na yan. Kaya pinaka-big fish dyan, si Diskaya dahil yung mga senador, mga congressman na yan, yan ang pinagkakakitaan nila. Ang ano lang siguro Oo. dito, ang siste lang dito, ang taong bayan, gusto nila makita mga politikong nakakulong. No? Ganito po yan. No? Para sa akin, no, hindi natin kailangan madaliin ang pagkakaso sa mga politiko. Mm. Unang-una po, mapepera yung mga yan, Impluwensya pa. well-connected, may impluensya, at may magagaling na abogado. Oo. Kapag ganyan po ang sitwasyon, no, kailangan po daanin talaga natin yan sa due process. Kasi kapag lumihis po tayo sa due process, pakakawala po yung mga yan. Sayang lang. Ano Di ba? yun, magiging ano lang yun, palabas lang yung arrestuin sila, pero after a while, makakawala din. So, Gaya na lang, sayang lang. gaya nangyari kay Jinggoy. Kay At kay Bong Bong Revilla. Revilla. Sayang yung efforts. Di ba? Sayang yung effort. Kay Dilima na ginawa ng kaso-kaso. Ang gusto ng Diba? Pangulo, palirista, Oo. kapag na-arresto sila, dahil non-bailable offense yan, dire-diretso yan hanggang sa conviction, hindi na sila makakawala. Parang si Nico, wala nang balikan dito. Oo, di ba? ganun. Pag nakulong, wala nang uwian, wala nang labasan. Kaso naka-jar. Totoo yun. Nagbibiro ang, mukhang nagbibiro salita ni Palirista, pero totoo po yun. Dahil ang kaso po sa ICC, on an average, ay inaabot ng 8 years. Ngayon, yung 8 years na yun, kayanin pa kaya ng health ni Pangulong Digong yun? Mukhang hindi na po, di ba? Malabo na. Diba? Eh, di na ba kaya mag-distance trial? Ngayon pa lang, mahina na daw yung ano, kung makikinig tayo sa mga supporters niya mismo. No? Ngayon pa lang, mahina na. So, mukhang hindi nakakayanin. Kaya talagang mahirapan na makabalik dito sa Pilipinas. Kaya tatandaan nyo mga ka-BBM ha, wag mamadali kung gusto natin talagang makulong ng tuluyan yung mga politiko na to, mga kontraktor na to, huwag tayo magmamadali kasi baka madala lang tayo ng technical yung mga kaso nila. Technicality. Pagkababa ni PBBM, baka maabsuelto lang rin yung mga gaya nga nangyari kay Jinggoy, pati kay Bong Revilla, nung nagpalit ang administrasyon, humina yung kaso, yun na, kaletse-letse, Ay, kalaya. malaking possibility yan. Buti na banggit diba? mo. Oo nga. Kasi kung yung mga politiko na to ay kaanib nung papalit na administrasyon, Administrasyon. assuming, kahit sino pa yan, may possibility na mapakawalan yan. Maabsuelto yan. No? Pero, mangyayari lang yan kung mahina ang ebidensya. kaso. Mahina ang kaso. Correct. Ngayon, kung matibay ang kaso, matibay ang mga ebidensya na ilalatag ng ombudsman o ng DOJ sa mga akusado, no, kahit sino pa yung magiging susunod na administrasyon, Ay, kapatid Hindi niya pa yan. mapakawalan yan. hindi basta-basta mapapakawalan yan. Balikan ko nun yung sinasabi natin ng mga dilis, mga dilaw at yung ibang pink na naghanap ng hindi nakukulong. Hindi nyo rin binibigyan ng pansin yung restitution, yung billions of pesos na na-freeze na yung assets, yung millions of pesos na isinauli ng mga sangkot dito sa flood control scams. Di ba? Tingnan nyo lahat. Hindi lang yung si Saldico na nasa labas, tingnan mo yung mga mabibigat, mga opisyal ng DPWH na nakakulong, plus yung sinauli nilang pera. Kung hindi naman ginawa ng presidente yan nasa na yung billions of pesos na yan? Ano yan? Unprecedented ha? Hindi correct. nangyayari yung... Never pa. Hindi pa nga nagkakaso yung gobyerno. Meron na mga nagbabalik sa pera. Nagsasauli na. At marami nang na-frozen. Oo. As of Mamaya now- yan. Mamaya pa. O sige.
Pag-usapan natin O yan yung, mamaya. yung sinabi ni Yayam na mga nagbalik ng pera na mga ninako nila. Kay BBM lang nangyari yan, di ba? Oo. Kay BBM lang nangyari yan. Hindi yan nangyari kahit kaninong presidente. Ganyan ka-weak leader si PBBM. tingin niya pa lang, titigil ka pa lang niya, maiihi ka na. Or pa pag nagsalita. O, di Correct. ba? Hindi gaya nung isa, puro lang bulyaw, puro lang ano. Kaya himas reyas ngayon. O. Ibig sabihin na bihira magsalita ng ganyan si BBM. Pero Hindi- talagang hindi siseryosohin mo eh. talaga- hindi talaga- Dahil matatakot ka eh. Kasi bihira maging ganyan eh. Bihira Bihira magalit. magalit, Oo. di ba? Kaya pag nagalit, talagang ano ba ang tawag doon? Manunuot sa kaluluwa mo tagos eh. sa buto. Tagos sa kaluluwa mo yung galit eh. O, kasi hindi mo masisi yung mga nagsasaoli. Kasi alam nila, pag hindi sila nagsasaoli, malaki-laki kalalagyan nila kay PBBM. Suli mo na lang para kahit paano bubaba yung galit sa iyo. Oh, kasi parang yun parang Diba? nagiging prerequisite siya para provisionally ma-admit ka sa WPP, di ba? Sa Oo. Witness Protection Program. So bakit hindi ka pa susugal? Pero yung isa talaga sila Diskaya ayaw magsoli eh. Kasi nanindigan sila walang kasalanan malaki eh. yung pananampalataya nila kay Piloke. Diba? Malaki pananampalataya nila kay Gulo mo Piloke. kasi. Ang laki yung pananampalataya nila eh. Ewan ko pa, ba't naniniwala sila kay Piloka. O yan tuloy ngayon. Nakakulong, walang piyansa-piyansa. At Kasi bakit- mapapahiya si ganun kapag sila uli ng mga diskaya. dapat pag gano'n, pag sa mukha, para ano eh. Pag ano mo, paliris ah. Wala kang pinabanggit na pangalan, ha? So, yan. At dahil dyan, itong pangatlong topic natin na mga na frozen na yung mga account, ito yung talagang Accomplishment din yun. napakagandang dagok sa mga magnanakaw na to. Gaya na lamang si Roque. Hindi na maka-withdraw. Ha? Wala pang passport. O kaya ano nangyari? Yun, nakikiusap sa mga dealers doon na palit-palit sila ron. Isang araw sa kanila palit-palit para may matirahan na kasi wala na pera. Ano siya ngayon eh, nagkakalat siya dyan sa Austria. Oo. At ang nagtatago sa kanya, may nagchuchu sa akin eh, taga Maisog. Opisyal ng Maisog, grupo ng Maisog. Kasi may grupo dyan sa Wala Austria. namang hindi maisog magtatago dyan. Yan. Ano? Tago dyan. Akamping? Baka ipakulong na kagad yan. Siyempre, tanga lang magtatago sa isang tanga. Diba? Eh, ang maganda rito, basahin natin itong mga ikaw na Diyos. basahin mo. Ayan, sige. Ng mata mo. O yan, mahiya naman kayo. Hindi, wag yan. ito. Topic natin kanina yan. Ito lang yung number 3. Pinabasa mo sa akin Free eh. account. Okay, ito ba na free sa account? Ang dami naman ito, no? Bank account, so 6,500 plus. Mga bank account yan, ha? Oo. Na-freeze na po yan. 387 na policies, yung mga insurance policies. Ibig sabihin, pag namatay sila, wala makukuha yung pamilya nila. Oo. Diba? Motor vehicles, 255 po yan. Mga sasakyan yan. Mga sasakyan. Kasama na yung aircrafts dito, no? And 178 na real properties, mga kalupaan. Yun ang maganda. Dami, no? Ano yan yung mga ari-arian nila? Lupa, ganun? lote. Bayat lupa, lote. Tapos 16 na e-wallet account at 3 securities account. Grabe, no? At total, kay Saldi ko lang ha, 12 billion pesos at saka isang aircraft. Grabe. Isang tao lang, 12 Wala pa billion. yung magkapatid na yap dyan. Wala pa. Oo. Ay, kasama na dyan sa iba na free Doon assets. sa bangko, sa Doon bangko. sa sinabi natin. O, isipin nyo mga ka-BBM ha, yung mga bangko na yun na 6,538, isipin nyo, alam na ba kung magkano laman ng pera? May Hindi total pa- na yan eh. Wala lang tayong records eh. Pero may total na yan. Yung laman ng bawat bangko na yun? Pero sigurado billion ang laman nun. Kung pagsasama-samahin mo, definitely yun. Lagpas yan. Ang ano nila is 16 billion. Grabe, no? Lahat. Ang Grabe. estimate nila, 16 billion worth. Ano sa palagay nyo? Ano lang yan? Isipin nyo. Isipin nyo. Biruan lang yan, 16 billion na na-frozen Isipin nyo ha, isipin nyo. Yung 16 billion na yan, ninakaw lang ba nila ngayong taon na to? Hindi. Ninakaw nila yan simula pa nung kailan sila pumasok sa gobyerno, kung kailan sila naging kontraktor, kung kailan sila naging politiko, at hindi si PBB ang presidente nun. Kaya suntok yan sa mga nagsasabi na walang korupsyon ng panahon ni Digong eh. Sino? Si Philip Salvador? Oh. Walang Duterte. Walang magdanakaw na Duterte. Ano nangyari? Ayun, pahiya sa EDSA. Nabutla. Pinagkakitaan ni Joke. Kumita ako nun ah. Di ba yung Sara, Pinapalaya siya. Nasa Israeli. Manong sabit. Oh, nag 6 million ata. Grabe, laki na kinita mo. Ito, balik tayo sa sinasabi ko, no? Nasa na ako? Depensa. Lablang ako Ayun, tuloy. kay Philip Salvador na sabi niya, wala raw. Walang nagnanakaw. Oo. Yung billions of pesos na yan, sinasabi ni Sir Yayam, ito yung nasa bank accounts, nasa loob, 16 billion. Hindi nila Pati na yung value ng mga assets. okay, total 16 billion. Hindi nila ma-accumulate yan sa loob lang ng 2 taon ni PBBM. So, dinidebunk niya yung claims ng mga dealers na walang corruption during their time. Kasi saan galing yun? Oo. Diba?
ano yung formally pala, ano nakaraan? Yung Diba? laptop, DepEd Oh, laptop. ano yun? Ano pala yun? Si Sarah na mismo nagsabi, may corruption doon sa DepEd laptop. Oo. Hindi, remember, mga kayayam, naglabas ang Anti-Money Laundering Council ng opinion na yung 4 to 5 billion worth ng air assets ni Saldico ay hindi niya kayang bilhin nung panahon na ni Duterte. Mm. No? Wala daw Duterte siya lang. kakayahan na bilhin yun. So, in other words, saan kinuha yun? Mm. Kinuha yun yung sa mga kontrata, sa mga kurakot ni Saldico nung panahon ni Digong. Mm. Oo. Oh, nasaan yung korupsyon dyan? Sasabihin nyo, walang korupsyon kay Digong. malinaw na malinaw yan. Oh, at saka bakit nagpapagawa siya ng bahay na may 5th floor pa underground? Grabe na yung model, no? Oo. Sa tayo baliktad, pag nagpagawa tayong bahay, 5th floor pataas eh. Mm. Etong magnanakaw na to, pailalim eh. Mm. Para may tago yung pera eh. Forbes Park pa, no? Di ba? Ganyan katalamak nung panahon ni Digong. Nagkataon lang, si BBM ang presidente ngayon, kaya nabulilyaso lahat sila kasi akala nila, si BBM, tahimik lang to, mahina to kasi kung si Duterte nga matapang, hindi tayo natinag, di ba? Correct. Wala to si BBM, mahina to, petiks-petiks lang to. Mm. O ano nangyari? Sampal sa kanila, hindi sila makapaniwala na nakakulong sila ngayon. O yan ang sinasabi natin na yung weak leader na nilalait nila, yung weak leader na inaalipusta nila, ayun, masayang nagpasko kasamang pamilya. Hindi. Basta, Sasabi ko ba yung kasunod? Sige, kasabi na kasunod. Samantala yung isa, ayun, maaga natulog. Kasi bawal dalawin. O, bawal dalawin, di ba? O, yan ang pagkakain ba? Anong oras na ba? Teka lang, mga Ano na, time ka na. Ayan, ano natin i-recap natin, no? Etong mga accomplishments ni Pangulong Bongbong Marcos nitong year 2025. Sa first 3 accomplishments, one, yung sa speech niya ng Mahiya Mahiya naman naman kayo. yung pagbubulgar ni Pangulong Bongbong Ah. Marcos sa korupsyon. Pangalawa, Arrest yung warrant. pagpapakulong Ah. sa mga involved sa flood control scam. At ang pangatlo, yung pag-freeze ng mga asset nitong mga mandarambong na ito. Plus the restitution, no? The restitution, yung pagbabalik ng cash. So, malulupit na accomplishment yan ng Pangulo At yung na hindi pa nagawa ng mga nakaraan. At saka hindi pa rin nagawa na nakaraan ha, may sa panahon lang ni PBBM na weak leader may nakulong na isang presidente. Yan, sa panahon lang ni PBBM yan. Oo. Punta tayo sa pangatlong segment, no? Ika-apat na accomplishment ng ating Pangulo sa taong 2025. Unang-una, sa aking segment, yung inflation. Maganda yan. Mga kayaya, mga BBM, mga for the whole year, no? Without December, no? From January to November, sorry. Ang average inflation rate po natin is 1.6%, no? Napakaganda po niyan. Ibig pong sabihin, ang pagtaas ng ating mga bilihin ay na-limit lang sa 1.6%, no? Ikukumpara natin sa mga nakaraang taon. Okay? Kumpara natin. Noong 2022, ang inflation rate po natin ay hindi ba mababa ng 6%. Mataas yan. Taas, no? 2023, nasa 4% mahigit. Mataas pa rin. Last year, 2024, last year, inabot ng 3% mahigit. Okay. Ngayon, 2025, nakalahati yun. 1.6, 1.6% na lang. Wow. So, ibig sabihin, yung pera na hawak ng ating taong bayan, Mas kunyari, maraming mabibili. for 100 pesos natin, mas maraming nabibili ngayon kumpara nung mga nakaraang taon. Para mas maintindihan ha, noong paggupo ni PBBM, ang bigas pinakamura 56. Pinakamura yun, pangit pa yun, 56. Pag-upo ni PBBM 2022, July. Ngayon, ang pinakamurang bigas ngayon, meron na sa market ha, meron ka na mabibiling 32, 35, 40. Magandang klase po yan. Yan po yung the best na paliwanag dyan na para mas maintindihan. Mura ang bilihin ngayon si PBBM. Ang pinupunto ko dyan, ginawa ko kasi ng content yan eh. May mga kababayan kasi tayo nagsasabi, wala naman kami pakialam sa inflation eh. Ay, hindi. Diba? Hindi Hindi dapat. naman namin nararamdaman yan Hindi eh. ang una-una nilang nararamdaman. Posibleng ikaw hindi mo siya nararamdaman or hindi mo lang alam na inflation na pala yun. Di ba? Pagbaba na pala yan. Oo. Hindi mo lang nalalaman. Baka sa ibang lugar, yung kapitbahay mo, yung mga kamag-anak mo sa iba't ibang probinsya, nararamdaman nila. Kasi mas marami ka nang nabibili sa halaga ng 1,000 na produkto as compared kung mataas yung inflation, kung nakakabili ka noon ng 10 candy, kung mataas ang inflation, baka siyam na lang mabili mo. Kung mababa ang inflation, baka 11 yung mabili mo. Di ba? Kung ano natin, example natin yung explanation ni Yes, Ralph Recto. Halimbawa po, kung nung 2023 ang inflation is 5%, ang ibig sabihin po, for every 100 pesos po, Ito, yung 100. Ito, 100. ito 100 pesos nyo po, 6% yung ano niya, 10. 5% po nung 2023, no? Ang actual halaga po nitong 100 pesos nyo po
ay 95 pesos lang. Nung 2023. oh, Okay? Kasi 5% po ang inflation. So, bawas po ng 5%. Ngayon, ngayong 2025, kung 1.6% ang inflation, ibig pong sabihin, ang halaga po nitong 100 pesos is 98 pesos and 40 centavos. Correct. No? So, mas malaki po kumpara yung 2023 ang inyong halaga ng pera, yung halaga ng 100 pesos. ang dali magpaliwanag ni ES, no? Ganun na Recto, no? kasimple. Pero ano yon, kumbaga layman's ano lang yon, explanation yon. Pero may mas malalim pa na explanation doon. Kaya lang, hindi na natin dadalhin ng ating mga manunod sa ganung malalim na explanation. But yun ang pinakasimple. Ah. Sa madaling sabi, ang inflation rate kasi ay indication din yan na stable yung ekonomiya natin, Ah. di ba? Sa kabila ng mga pangyayari sa ibang bansa, sa buong mundo, di ba? Kahit papaano, sumasabay tayo. Yung tinatawag nila external headwinds, no? Yan yung mga nangyaring gera sa ibang bansa, mga kaguluhan, yung pagtaas ng halaga ng oil, no? Kunyari sa Middle East, nang dahil sa desisyon ng oil producing countries like OPEC, no? Yung mga ganyan, no? Naapektuhan po tayo niyan. At hindi kontrolado ni BBM yan. Yes. Actually, kung weak ang presidente, sa mga nangyayaring ito, issue sa flood control, di ba? Napakaraming issue, corruption, yung government spending bumaba. Kung hindi niya kaya yan, babagsak yung ekonomiya natin eh. Oo naman. At saka tingnan mo paano babagsak, nagbayad pa nga tayo ng utang. Diba? Program, yung binabayad, naka-schedule na talaga, no, na may binabayad tayo. Pero matibay pa rin talaga yung ekonomiya sa kabila ng walang tigil na paninira ng mga Duterte, Oo. di ba? Oo. Na naapektuhan din even yung remittance kahit papaano gumagalaw din yan. Yung investor sa ibang bansa naapektuhan din sa mga panggugulo, sa mga nag-iimahe ng Pilipinas medyo nasisira dahil sa panggugulo. Dito mga deals na yan, Tingin- still matibay pa rin. Tingin ko sinasadya nila talagang manggulo na yan. Oo. Papaguluhin itong Pilipinas para wala Totoo raw yun. mag-invest. Kaso ang dami Di- nga nag-invest eh. Dinedestabilize talaga Oo. ang pamahalaan ni Bongbong Marcos para masira. Ano yung nag-invest dyan Para sa hindi ano? mag-succeed. Yung gumagawa ng barko ba yun? Oh. Yung Yung sa Hanjin, na-cover ninyo? Yung $1 billion ang invest, diba? no? At saka yung paggawa ng dairy dun sa Nueva Ecija. Yan yung mga gusto ng mga dealers na ayaw nilang mapunta rito sa atin. Kaya ginugulo nila Pilipinas para tingin ng mga investor, ng mga foreign investor, ay magulo sa Pilipinas, wag tayo dyan mag-invest. Selfish eh. Kaso hindi naman nangyayari. Dami pa rin nag-invest. Kakopi, Diba? ipalirista, kailangan natin sabihin sa ating mga viewers na stable po ang ating economy. Oo. No? Nung first half ng 2025, ang average GDP po natin is around 5.45%. 5.45%. Bumaba po nung third quarter, which is July to September, naging 4%. Nagpababa ng konti po ng average natin for the last 3 quarters. Pero positive pa rin po. And enough pa rin po yan para maging number 2 tayo Sa ASEAN. sa pinakamataas na GDP sa ASEAN. Oo. No? Ang number 1 po is Vietnam and number 2 ang Pilipinas. Ngayon, sa fourth quarter, makikita po natin lalabas yan sometime in February 2026. Kapag lumabas po yan, at naging nasa 5% pa rin yan, mataas pa rin po yung magiging average natin at magiging pangalawa pa tayo sa ASEAN pagdating sa GDP. Kasi yung assets sa mga Pilipino, yung Pilipinas no, kumbaga mabango yan sa mga foreign investors Human resource lang natin, masisipag mga Pilipino, di ba? Mababa ang cost ng Tao. labor sa atin at magagaling tayo mag-Ingles. Di ba? Malaking factor yan. Kaya naghihikayat tayo ng mga And we have investors. growing population. Correct. And young skilled workers and young Yes. workers, Oo. no? Yun ang mga tinitignan ng mga foreign investors. At gusto ko rin palang sabihin na meron tayong bagong batas na makakapag-attract ng mga foreign investors. Ito yung pwede nang mag-lease ang mga foreigners na 99 good for 99 years ng real real property. Pwede na silang mag-upa. Matagalan. Walang partner na Pinoy. Oo, kahit walang partner. Yung mga foreign companies, Oo. pwede na. For 99 years. Parang pinareho to sa ibang bansa eh. Meron ding ibang bansa na ganyan ng patakaran. Kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, Thailand ata ganyan. May long-term lease. No? Hindi sila nagbebenta ng lupa or Vietnam. I'm not so sure. Basta merong ASEAN countries na inaalaw na mag-lease ang mga foreign companies ng matagalan. Anong impact niya, sir? Anong ibig sabihin yan para mas maintindihan ng kababayan Ang natin? ibig sabihin niyan, magkakaroon ng kumpiyansa ang ating mga mamumuhunan na hindi sila magagalaw o meron silang stability sa kanilang negosyo dahil 99 years, no? Matagal na pwede mag-exist ang kanilang kumpanya sa atin. At saka yung Then, available, sa 99 years din, available ang manpower.
na mga skilled manpower, mga batang workers, no? Available ang market dahil we have a huge market. We have 120 million Filipinos. So, napakalaking bagay At saka para yung sa- pagpunta pa lang rito nung company na yun, na foreign company, at magbigay sila ng pera rito, magpaikot ng pera, yun, malaking tulong na sa ating ekonomiya yun. Correct. Diba? Galing, no? Oo. Hindi naisip ni Digong yan. Wala eh. Puro lang. Puro halik lang eh. Puro lang halik eh. Pare, labing tatlo. Ha? Labing tatlo. Ang dami. Ito yung tukoy ko yung kapag nag-guest sa kanya, nakita lang niya. Kaya nga, bukod pa nga sila. Bukod pa sa, sa regular. May regular Bukod pa kasi. yung regular. May regular tsaka sideline. Diyan talo si BBM pag parang yan ano. Bukod pa sila. Kasi si BBM, si First Lady lang asawa niya eh. Bukod pa Balik sa... tayo. Balik lang yung sinasabi ni Sir Yayam, no? Kasi si PBBM, nung Ikaw kasi nag-iikot siya. nag-trigger eh. Tapos papabuhay mo yung topic. Kasi nag-iikot siya sa iba't ibang bansa. Yan ang lagi sinasabi niya eh. May mga reforms, may mga pagbabago po sa mga pulisiya ng Pilipinas para mas maingganyo yung mga investors. Isa na yan sa accomplishments. So, hindi lang puro salita ang presidente, nangyayari yan sa totoong buhay. Importante kasi ka-copy, Palerista, yung policies na nililay down na ating pamahalaan. No? Kapag sinabatas yan, kahit papano, yung mga foreign investors, no, magkakaroon ng kumpiyansa na sumugal. Oo. Kasi may pulisiya. Correct. Unlike before, na walang mga pulisiya, mahirap sumugal ng pera. Kasi ang mga negosyante, long-term Oo naman. mag-isip yan eh. Oo Di ba? naman. Long-term yan eh. Isipin mo sa 99 years, kumita na sila ron. Yayaman na sila. Diba? Saka yun ang Kumita invest na, patay na. Ilang henerasyon na yung pumalit sa kanya. Eh kung subject for renewal pa yan, di ba? Usually may ganyan eh. Extend mo ng 25 years, extend mo ng... Ganun talaga yun. Magaling Okay. talaga si BBM, no? So, sunod tayo sa topic natin. Yung tungkol naman sa agrarian reform and sa GIPSAKA, yung EO 100 sa EO 100. Ayan, basta maganda pag yan, ha? sinabing agrarian reform, Oo. unang agad po pasok sa isip ng mga Pilipino dyan, si Secretary Conrad Estrella, ang magaling. Siyempre, napakagaling. Diba? Idol. Sabihin na naman, masipsip si Palerista dyan. Hindi. Hindi. Alam mo kung bakit? Ultimo ng Pangulo, bilib sa kanya. Kaya ang ginagawang pambansang katiwala, no? Tuwing alis ang ating Pangulo, yan po ang ginagawang katiwala ni Pangulong Caretaker. Bongbong Marcos. Siya yung parang Caretaker ng gobyerno. little president. Bakit hindi kaya si Sara? Vice President si Hindi Sara ba eh, di ba? kakatiwalaan eh. Baka pagbalik niya, iba na yung ano eh. Nagbenta rin ako ano-ano. Ba't ano ba yung sinabi mo yan? RA Ito yung, 100, RA 101. EO1, EO pala. EO 100 saka EO 101. Yung una, yung EO 101, no? Nire-require ang mga government agencies and LGUs na bumili diretso sa mga magsasaka. Correct. Hindi na sa mga... Hindi na sila middleman. pupunta sa Sa mga traders, trader, sa oo. mga middleman. Oo. So, in other words, etong mga magsasaka, makakakaroon na sila ng pagkakataon na ibibenta yung kanilang mga produce sa magandang Hindi sila titipirin. Hindi sila magandang titipirin. halaga. Bulilasa yung mga trader dyan. Saka Kasi susunod tiyak sa batas. Ah. Kasi kasama rin sa EO na to na merong isi-set na price na minimum floor price na bibilhin Ng ng palay. palay sa mga magsasaka. Kahit Kunyari, 18 pesos for tinatawag na dito, fresh, Oh. and 21 pesos for dry. Oh. No? Diyan lang pwedeng bilhin ang kanilang mga minimum Oh. Diyan lang pwedeng bilhin ang kanilang mga presyo. Kapag binili ng mga government agencies at government mga LGUs. ibig sabihin yan, yung trader, kakumpetensya na nila yung mga Government agencies. Government agencies. At kung ito mga government agencies ang bili sa mga palay ay 21, mapipilitan to mga trader Trader. na 21 din yung bili nila. Kasi kakumpetensya na nila pagbili sa magsasaka. Kung ikaw magsasaka, hindi ka na magbebenta sa trader. Kasi may pagbebentahan ka na mas malaki. Magbabagsakan ka na ng mataas na presyo na kikita ka ng maayos bilang farmer. Oo. Pag sino ba yun? Bilang kooperatiba. Wala nang nagrereklamo na magsasaka na mura ang presyo ng palay sa kanila. Mukha nga. Diba? Kasi dati halos everyday. Effective na yan, di ba? Nung kinolong Effective natin, na. effective na. Kung kailan nilaunch Right yan, immediately. effective na. Kasi nga, sineset na yan. At ang nagbibigay ng presyo, ang nagsiset ng presyo, malalaman agad yan sa National Food Authority. Kung magkano binibili ng NFA, yung mga palay ng mga magsasaka, dapat ganun din bilhin ng mga. So ganito pala yan. Halimbawa, ako magsasaka ako. Ang palay ngayon, 21 pesos. Luwapit yung, halimbawa, ikaw trader, binibili mo sa akin. O bilhin ko na yan. 8 pesos. O sabihin mo, 8 pesos. Bilhin ko na yan 8 pesos. Hindi, ayaw ko sa'yo. Dito ako sa government agency na 21 pesos. Oo, kasi may EO. Oo, May diba? executive So, order. ibig sabihin, magkakumpetensya sila, bahala na yung magsasaka kung kanino ibebenta. Siyempre, Basta ako, negosyante ako. 21 pesos ang binta. Hindi ko pipresyo ng 8 pesos yun. Kasi malulugi ako, di ba? Pero ako ng tama. Papantayan kita. Oo. Saka hindi ko nabebenta sa'yo, dito na lang sa gobyerno. Hindi, ibebenta. gagawin ko ng 22. O, sa'yo na. Sabi niya, sa'yo na,
mukha akong pera. Parang gano'n lang sa ila, mukha akong pera. Siyempre, 1 peso per kilo. Additional income. Oo naman, oo naman. Isipin mo, sa isang sako 50 kilo, hindi Oh, 50 pesos yun, di ba? Okay. Oo. Hindi, tama yun. Yun ang purpose ng iyon na to. Di ba? Eh ano naman yung sabi mong E EO101? Hindi, yun na yun. Magkasama na yun. Yun na yun. Pag-set ng floor price sa Ang ano lang, ang kagandahan dito, in the long run, no, food security to eh. Yes, Oo. yes. Kasi mas maiinganyo yung mga magsasaka na magtanim. So, tataas ang production. Oo. To the point na bababa yung ini-import natin na bigas mula sa ibang bansa, di ba? Mas nagiging sustainable yung production ng bigas. Hindi lang yun, kakopi, sa kapalirista. Merong unwritten benefit. Ano yun? Kapag kumikita na yung mga present na magsasaka, alam nang merong direksyon ang kanilang pagsasaka, meron sila magandang kinikita, yung mga anak nila, yung mga kamag-anak nila, may engganyo na rin magsaka. Correct. Kasi tatandaan ng mga kakayayang kumukonti na po ang magsasaka sa ating bansa. No? Kasi nga, nakikita ng mga bata, yung younger generation, na hindi yung mayaman, hindi kumikita ang mga matatandang magsasaka. Kaya yung iba nadi-discourage na magsaka. So ang ginagawa nila, no, pumapasok na lang sa ibang hanap buhay. Benta na lang sa subdivision. Pumapasok sa ngayon, kung makikita nila na profitable na ang pagsasaka ngayon, dahil sa pagpupursigi ng napakagaling na Pangulo na si Bongbong Marcos at napakagaling na Secretary, na si Secretary Conrad Estrella III, no? Meron ng future ang mga magsasaka at ang kanilang mga pamilya. Hindi na sila makakapag-isip magbenta ng lupa sa mga developer ng mga subdivision. Tama. Ikabit ko na din dyan yung kadiwa ng Pangulo. Oo. Di ba? Kasi yung produce din ng ating mga magsasaka, nagkakaroon sila ng market kung saan na ibebenta nila. Kasi noon, wala silang outlet eh. Di ba? Kasi tinataga sila ng mga trader. Dahil nilaunch po itong mga kadiwa ng Pangulo, pwede na nilang ilagay dyan ang wala ng trader. Oo. So win-win solution yan, mas mura na bibili ng consumer at the same time, hindi nasisira yung mga produkto ng mga producers ng ating mga magsasaka. Oo. Malaking bagay yung kadiwa ng So, Pangulo. ngayon ko lang nakita yung kinover natin na E EO100, EO101. Nakita ko nung bigay nung pamaskong handog. Ang gaganda ng bigas. Mm. Yung Talaga? pala yung mga gaya sa amin, sa Makati. Direkta na pala yung mayor namin doon sa Magsasaka. magsasaka, isang probinsya man buhay Oo, din. tama. Di ba? Direkta na, hindi gaya dati sa DSWD lang kasi dati nabili. Oo. Sa NFA lang. Ngayon, direkta na pala sila sa magsasaka. Correct. Kaya pala maganda yung bigas. Pinakakapili nga ng quality na bigas. Kabibim, i-report lang natin yung statistics ha. Sa ngayon po, 401,000 magsasaka na may utang na 41 billion ang binura ng pamahalaan ni Bongbong Marcos. Ano binayaran ni BBM? Binayaran ng gobyerno. Utang na magsasaka yan? Yes. Sa gobyerno. Di ba meron tayong tinatawag na Yan yung expanded, new no? Agrarian Emancipation yan, Act. Emancipation Act. Emancipation Act kung saan nag-set aside ng pondo ang gobyerno, kung hindi nagkakamali, umabot sa 57 billion na pondo para bayaran ang mga arrears ng mga magsasaka. At sa pag nabayaran ng kanilang mga arrears, magiging sa kanila na ang kanilang mga lupa. At dahil dyan, as of update to, as of September, 242,883 land titles na sa 232,098 ARBs, Agrarian Reform Beneficiaries, ang naibigay. Oo. Grabe, no? 242,883 land titles. Ang naipamigay. 1,000. Grabe. Grabe. Oo. Di naisip ni Digong? Hindi pa, oo nga, ba't hindi niya naisip? Actually, malaking bagay yan. Yung pagbibigay ng titulo. Kasi again, yung dignidad na magsasaka, di ba? For the longest time, kami yung nagtitil niyan, kami yung nagtatanim niyan, pero wala sa amin yung titulo. Ngayon, binibigay na sa kanila yan. Binura na yung utang ninyo. So makakapag-focus na kayo. Yung supposedly ibinabayad mo monthly sa gobyerno, ipunin mo na lang, pabili mo ng Wala na babayaran. ng abono. Wala na babayaran pang-upa sa lupa. Oo. Sa kanila na yun. Sa kanila na yun. Oo. Inugtong ko na rin, yung irrigation, libre na. Libre Di ba? na. Yung patubig, sa Tapos may mga support pa sa binhi, sa pataba, patubig, Wala kang kalabaw, may traktora. Oh, correct. Halos pinamimigay ng at kung sasali pa kayo sa kooperatiba na fully supported ng gobyerno na to, mas malaking bagay pa. Correct. Dahil Dahil ang kooperatiba binibigyan ng lahat ng klase ng suporta ng gobyerno. Mga tractor, loan Pati facilities. pautang. Loan facilities. Pati pautang. yan ang maganda kay PBBM. Lagi ko sinasabi, spoiled kay PBBM yung magsasaka na dating pinabayaan ni Digong. Bakit niya pinabayaan? Kasi noong panahon ni Digong, doon na-aprobahan yung rice tarification law, which is kaya bumaha dito sa atin ng imported na bigas. Pansinin nyo ngayon, wala na si Coco P.
Di ba? Kasi pinagbawal na ni PBBM. Ang bilihin natin ngayon yung mga bigas ng magsasaka. Wala na yung mga imported. O ano nangyari? Pinatay kasi yung magsasaka during that time eh. Isipin mo naman. Mas mura yung Imported import na kaysa bigas. bibilihin mo sa magsasaka. Ibig sabihin, ang ating Pangulo ngayon, he walks the talk. Oo. Correct. Di ba? Kung ano yung sinasabi niya, kung ano pinangako Yun talaga. niya, nangyayari. Magkaroon man ng konting delay, no, hindi niya kasalanan yon, no? Pero hinahabol din. Nagagawa rin later on. At nagagawa ng maayos. Isipin mo kung magsasaka ka pala ngayon o kung yung tatay mo magsasaka, malaki pa lang kaluwagan sa buhay ninyo ngayong naging presidente si BBM, no? At sa totoo lang, ako nag-iikot ako kasi may program ako sa PTV, yung Patubig sa Bagong Pilipinas. No? Yung mga magsasaka, hindi sila sinungaling ha. Talagang ang laki ng improvement. Noon, hindi sila makapag-ulam ng masarap. Ngayon, kaya na. Di ba? Yung baon ng mga anak nila tumaas. Kasi wala na silang babayaran sa patubig. May mga libreng binhi pa. And lahat sila parte ng cooperative. Ang maganda kasi sa kooperatiba, tama yung sinasabi mo, sir, kung duly recognized ka, yung mga traktora, dyan binibigay sa inyo yan Pinagkakakitaan nila yon kasi libre yun Pinagkakakitaan nila yon, rerentahan mo yon, pero sa mura halaga lang. Alam mo, 1,500. Nagiging pondo yun ng kooperatiba. So kapag may sakuna, sila na mismo. Ang kooperatiba, magbibigay ng Kasi tulong sa isipin mga mo, magsasaka. Susugan ko lang. Yung sinasabi ko before, na dahil sa mga natitipid ng ang taong bayan sa panahon ni BBBM, nagiging mas maayos na yung buhay. Correct. Nagkakaroon ng masarap na ulam, na pag-aaral na yung mga anak, di ba? Nabibigyan na ng baon. No? Yung mga ganun ba? Ito, sample ko. Kasi doon sa Cagayan, may palayang kami ron. Ilang hektarya? Hindi ko sasabihin, baka sasabihin ng bayaran Ito Pinabili mo, Kasi tingnan mo hindi sa pamilya pa to ng mami ko, sa mami ko to, hindi sa akin. Kaya ka. Ngayon, kapag magpapagapas kami ng palay namin, kukuha kami ng mga tao yung maggagapas. Kukuha kami ng mga 15 hanggang 20 tao kasi syempre isang gapasan yan. Ang pasahod ng bawat isa 500, iba pa yung kain nun. 20 yun. Magkano yun? Mahal yun. 500 times 20, magkano, Lex? 10,000. 100,000. Di. 10,000 lang. Nasobrang zero. 10,000. Magkano? Ngayon, inaarkila na lang namin yung traktora doon sa kooperatiba. 1,500. Oo. Tapos 2 taon na lang. Oo. So, ang liit ng Correct. nagiging cost nyo. Ang laki ng natapid. Ang laki ng namin tipid doon. nyo. Oo. Mababa yung cost nyo. Actually, ilink natin sa policy ng presidente. Ang policy kasi ng presidente, we have to reduce the production cost. Oo. Yes. Yung example ni Tama. Paler, perfect example yun sa sinasabi ng presidente. Oo. Kasi kung bababa ang production cost, let's say bababa ng 5 pesos yan, bababa yung presyo ng palay. Correct. Di ba? Win-win solution. Oo. At nararamdaman na ng taong bayan yan. Magaling talaga si Bibi, mahal Hindi sa na tatay isip niya. ni Bibi Hindi, yun, saka mahal sa tatay niya pagdating sa Kasi si President Marcos pala, hands-on dati yan sa pagsasaka. Kung tandaan natin, panahon ni Ferdinand Marcos, tayo yung nagtuturo sa mga Vietnam, pati sa Thailand, magtanim-tanim. Ngayon, sila na mas magaling sa atin magtanim ng magandang butil. Pero i-komenta ko lang yung sinasabi mo ng traktora kasi may na-interview akong researcher. Ang sinasabi niya, di ba, ginapas mo yan ng mano-mano, i-stack mo yan sa gilid lang sa may pilapil Tumataas yung wastage noon, yung losses noon. As compared kung traktora, mabilis mong lalagay sa rice processing center. Yan pa. Di ba? Madadry na agad siya. Magiging palay na agad siya. Yung Bilis. wastage niya, Oo. nababawasan ng ilang sako. Hindi ka na kasi nagbibilag sa kalsada. araw. Correct. Sa araw. No, sa kalsada. At nagiging in danger pa nga yung mga pagbibilad niyan sa araw. At inaabot ng sobrang tagal bago matapos yung proseso ng pagbibilad. Yan talaga yung malaking natipid ng mga magsasaka sa oras, yung pagbibilad ng palay. Kasi alam naman natin, 3 beses mo ibibilad yan, hanggat basa pa yan, ibibilad mo yan Ngayon, kapag kaani ng traktora, gaya sa amin sa Cagayan, pagkaani ng traktora, diretso na kaagad yun doon sa may truck ng binigay din ni BBM doon sa kooperatiba namin. Truck na panghatid ng mga palay doon sa rice processing facility. Doon, ipoproseso na. Papasok agad sa dryer, dire-diretso na yun. Tapos ihiwalay na yung ipa, tapos palay na. Tapos yung gilingan, meron na yung mga sizes. Nagsiseparate na siya. Quality, kumbaga. Durog, sa pinakadulo yun. Semi-durog. Yung buong buo, dito bagsak na agad yan. Sa unang-una. Semi-buo, gitna. Tapos yung durog na durog doon na sa dulo yun. So, mabilis pa na segregate yung quality ng ganun yung palay. Ganun yung ng bigas. binigay ni BBM sa lahat ng magsasaka sa buong Pilipinas. Kaya hindi na kailangan nyo magbilad-bilad pa. Pag nadaanan ng sasakyan, magagalit ka. Di ba? Totoo naman Ngayon, hindi na uso yun. Dahil sa binigay ni PBBM na rice processing facility sa mga magsasaka. Ang dami niyan. Okay, pag-usapan natin yan. Sige. Kaya napakatalino talaga no? Kung hindi mo man maitaas ang presyo, ang selling price mo, pababain mo yung Reduce production yung production cost. cost. No?
para gumanda yung kita mo. Sa aspeto na yan, talo ni PBBM tatay niya. Sa aspeto na yan. Ah, talaga? Kasi magaling si Conrad Estrella, the third eh. Ah. Ikaw ba naman may kalihim ka ng DAR na ganyan? No. Hindi ka ba naman gagaling yung performance mo dahil Tama, kay DAR? tama. Okay, Secretary. basa muna tayo ng Sige. comment bago Ito, sa diba? susunod. Ito, shoutout ko lang si, si Hamiladan Encanto Cheryl. Okay. Gawin sila sa topic. Shoutout ko ito, Suki ito. Lagi nag-share ng content natin. Thank you po ha. Hamiladan Encanto Cheryl. 100 plus thousand Ay, ikaw, followers baka may ito. iba pa. Nakikinig. Si Agbiag, Mr. President BBM, sabi ni Sir RJ Ginoyka. Happy viewing po sa inyo. Okay, sa next topic natin, etong di ko maintindihan, pero nasa batas na to, etong tinatawag na RA 12288, Career Progression System Act, kung saan ang initial na resulta nito ay na-promote ang 6,000 teachers. Ay, alam ko yan. Alam ko yan. Sobrang tagal nang hindi na Nangyari. bibigyan ng atensyon. Ilan sila? Ilan? 16,000 teachers ang kakapromote 16,000? lang. Ibig Yes. sabihin Dami, no? lahat yan, napabayaan nung nakarang administrasyon. Actually, Pabayaan. Oo. Actually, 900,000 pala ang guro sa pampublikang paral nakaranas ng delay tungkol sa kanilang mga promotion. Grabe, Ano, no? no? Oo. Tapos ngayon, 16,000 of them ay na-attentionan na. Ngayon, meron pang 41,000 na naka-line up for promotion. Anong batas siya, sir? RA 12288, Career Progression System. Ayan, no? Kasi alam, narinig ko na yan. Pinag-uusapan niya ng Chayo teacher eh. Ang maganda kasi dyan, noon kasi, kung halimbawa teacher 1 ka, di ba? Maghihintay ka muna na may umalis para ma-promote ka. Kasi walang available item eh. Oo, Pero, plantilla item, mga oh, ganun. tatanda ka na lang doon, ang bagal ng pag-angat mo. Siyempre. Kaya pala sinabi ni PBBM nung nagkaroon sila ng ng mga teachers Wala day, na magre-retire. no? Sabi na wala na magre-retire. Na teacher 1. Teacher 1 ka pa din. Oo. So, sa ibig sabihin, nangyayari pala na nag-retire ka, teacher 1 ka? Oo, hindi ka May cases na ganyan. Oo. May Hindi ka na Hindi ka na-promote Kasi kasi, pre, halimbawa- wala rin nagre-retire. Oh, correct. Sa Hindi uniform, pag uniform personnel ka kasi PNP, pag nag-retire ka, plus 1 yan. Correct. Kung teacher 1 ka, magiging Next teacher highest 2. rank, di ba? Diyan kasi sa mga teacher na yan, limited yung item. So ang ginawa dyan, gumawa ng mga bagong positions. Halimbawa, teacher 4, teacher 5, 6, 7. Wala yan noon eh. So binadgetan yan, ginawa yan, inaprubahan ng DBM yung mga posisyon na yan. So may pupuntahan na yung mga teacher. So ang nangyari, kapag na-meet mo yung qualifications para maging, halimbawa, master teacher 5, angat na kayo. Hindi mo na kakailangan na antayin na mamatay yung yung teacher na mas matanda dyan. Kasi may available items na. Yun ang maganda dito. Ba't hindi naisip nung nidigong yan? Hindi. Bakit si PBBM lang nakaisip niyan? Wala silang isip. Diba? Si Hindi, PBBM, alam ko bakit. Nakapokus sa ganun, no? Tegi. So war on drugs. Hindi, alam niyo kung bakit? Si First Lady Lisa nasa likod niyang utak niyan, sigurado. Sigurado kasi Then, teacher siya eh. Tsaka in fairness, magaling din si, si Secretary Angara. Ay, hindi kaya ano yan. Kasi Hindi, definitely. wala naman ginawa yun eh. Kay Sara Lustay. Meron pa ka 12 billion na hindi maipaliwanag eh. Kaya masaya mga teacher dyan eh. Kasi as long as qualified ka, maganda naman kasi talaga. may educational Oo. qualifications ka, pwede mo applyan yung position na yun. Oo. Mapopromote ka. Tama. Sige, Sino bang hindi sige mo. matutuwa dyan? 16,000 na promote. Kung hindi pa si PBBM naging presidente, lahat yan. Ang dami, ang Diba? daming pending. Lahat ng 16 na yan. Yun pa rin, kung ano yung rango nila, yun pa rin. Hindi Bukod sila doon, tumaas mapopromote. pa yung mga kanilang allowances. Oo. Diba? Siguro. Meron silang from 5,000 to 10,000. Siguro yung mga teacher na yan, yung 16,000 na teacher na yan, na prinomote yung PBBM, talagang todo galit kay Digong yan. Diba? Kay Sara. Masayang Kay masaya Sara. yung mga yan nakulong si Digong kasi pinabayaan sila eh. Actually, may China akong principal eh. Kwento ko lang ha. Okay. Ang Hindi kwento yan, niya. ang taas ng grade mo dyan dati, diyan ka nag-aaral. Hindi, ibang school. Ay, ang chika dyan, nung umupo si Sara, grabe nagulo talaga. Kasi yung curriculum binago eh. Yung matatag. Tapos, hindi pa pinag-aralan ng mainam. Di ba? Tapos eventually, yan, pag-uusapan din matatag curriculum, ano, babalik na naman tayo sa dati. So, ginulo lang yung sistema nang walang feasibility studies, nang hindi inaral ng maayos. Ganyan din yung sinabi Yun yung nung mga reklamo. teacher, yung anak nung loyalista na nakausap ko nung 27, umattend ako ng party ng mga loyalist, no? Nakausap ko yung anak na teacher din sa isang public school. At sinabi niya na nagulo daw talaga. Dahil pinasok ang matatag na curriculum ba o program Matatag nang hindi curriculum. talagang napag-aralan ng gusto. Correct. Palpak, di ba? Sayang ang pera. Sayang ang pera. Ginulo mo yung sistema, kaya lalong buwabagsak tuloy yung grades sa mga bata. so, ito palang kay Angara pala to. Oh, panahon ni Angara to. So, Galing, no? Congratulations sa mga teacher. ayan Baka na, naman. Sa mga DDS, baka sabihin nyo na naman, ang galing ng vice president natin. Kay Angara to, ha? Kay Angara. Oh, matagal na wala si BP. Okay, mapunta tayo sa susunod. Ito isang malupit na naman.
ika-7th accomplishment sa ating Pangulo, no? Although hindi lang konti ang accomplishment sa ating Pangulo, ito lang yung mga pinili po namin sa amin palagay ay talagang magagandang Hindi. accomplishments na nagbigay ng ginhawa, benepisyo sa ating taong bayan at sa bansa. Kasi Okay? pag isasama natin lahat ng accomplishment ni PBBM, 3 oras, hindi pa tapos. Hindi pa. Pag isa-isahin natin, hindi. No ba tayo cellphone? Lobat tayo cellphone, hindi na kami aabot. Bakit yan? O kaya ngayon, ang ano namin, itong susunod na topic natin ay tungkol sa zero balance billing. Ay, ganda niya, no? Naman dito. Ganda Ito yan. talagang nararamdaman ng Yan tao. talaga. Yan talaga. Oh, ano masabi Yan mo, talaga. panelista? Itong zero billing na to, ha? Sampal to sa mukha ni Digong. Naman! Talaga to. Naman! Sampal to sa mukha. Bakit, ha? Ilang taon naging presidente si Digong? 6. Oh, 6. Ah. May narinig ka bang zero billing dyan? Meron naman. Meron, To be clear, meron. meron, pero ano lang, marginalized sectors. Hindi PWD, lahat. hindi lahat. Hindi, Oo. hindi talaga fully implemented. Oh, hindi gaya kay PBBM, Lahat. di ba? Kahit DDS ka, kahit dilawan ka, basta kailangan mo ang serbisyo ng gobyernong ospital, zero billing ka. Sila una nasa pila. Ha? Basta government hospital. Una pa sa pila baka maisog Ano gagawin? Hindi, naputukan ako eh. Masusuto kasi maisog eh. Hindi, wala nang problema yan. Kahit maisog ka. Hindi, nakakaano doon, nakaka-copy palarista. Umaabot minsan 2.4 million, Ah. 2 million, 1.5 Ang bill. million, ang kalahating million. Hindi kaya ba lumang gobyerno dyan? Yun nga, yun ang kinakabahan ako eh. Pero alam niyo ba, Ang daming pera. kung merong zero balance billing na na-implement ngayong 2025, palalakasin pa ng 2026. Yan Correct. ang pangako ng gobyerno. Oo, ang maganda sana dyan, yung mga binalik na pera ng mga buhaya, ibuhos lahat dyan, Pwede. Ako, Pwede, kasi okay ako national doon. treasury naman yan, di ba? Ako, okay ako doon. Lalo na kung mapupunta sa mga mahihirap na sila mismo ang naapektuhan ng mga flooding. Oo. Correct. Sila ang apektado ng Sa flooding. government yung mga hospitals. binabaha. Kasi ang isa sa mga problema ng government hospitals, yung bed capacity, Oo. 'di ba? Tama, yung parte ng restitution, magpatayo tayo ng mga dagdag na hospital, 'di ba? And yung mga specialty hospitals, no ongoing naman 'yan. May mga tinatayo na po tayo niyan kasi natigil din yan sa mahabang panahon eh. Yung pagtatayo, 'di ba? Heart center sa Mindanao para hindi ka na pupunta ng Metro Tsaka Manila. pagkakala ko yung pogo dun sa Banban, para gagawing ospital Ayos. Di ba? Maganda Oo, di ba? yun. Itong zero billing ni PBBM, ito yung malaking pakinabang sa lahat ng Pilipino, hindi lang sa teacher, hindi lang sa magsasaka, hindi lang sa sundalo, sa lahat ng Pilipino na nangangailangan ng tulong ng gobyerno. Kaya Malaking tulong to. liwanagin ko lang para po maiwasan yung miscommunication or yung problema, kailangan ko po sabihin na dapat po kapag mag-avail kayo ng zero balance billing, pumunta po kayo sa mga DOH hospitals. Ay, hindi pwede sa St. Luke's. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi ka na ng GL. Guarantee letter. Oh, yan na, malinaw yan ha, malinaw. Meron pong natutulungan na nasa private hospitals, Oo. nasa private rooms, natutulungan ng gobyerno. Pero para maiwasan po yung mga pagtatalo, pagrereklamo, no? Kailangan pong malaman nyo na dapat po sa DOH hospitals kayo magpatingin o magpa-doktor at magpa-confine para po masigurado na talagang zero balance po ang billing Di nyo. ba meron isang vlogger na nag-interview ng ganyan na pasyente? 3.8 million yung bill niya. Mm. Isipin mo yun, walang binayaran kahit piso. Grabe, no? Oo, isipin mo na lang kung hindi si PBB ang presidente, Lumabas matutuluyan yun sa stress. Correct. Kasi saan mo kukunin yung 3.8 billion, billion? Mamatay ka. Marami Mamatay ka ganyan. na, nakakaisip. Marami ka kasi kaibigan ko mismo dengue lang yun Hindi sa kayong pamilya mismo. Yung Hindi- babayaran Hindi nila. lang yung pasyente, yung buong pamilya apektado eh. Oo. Isipin mo 3.8 million, saan niya kinukunin yung pambayad nun? Kung hindi pa si PBBM yung nagpresidente, hindi mababayaran yun. Yung bill niya sa ospital na 3.8 million. Ibig sabihin lang ngayon, ramdam ng taong bayan, lalo na yung vulnerable sectors, yung gobyerno. Oo, Diba? ramdam. Napakarami palang serbisyo ng gobyerno, nararamdaman natin ngayon. Pansinin niyo yung mga kapitbahay ko, CDS, di ba? Noong 2024, kung makapagbangay-bangay sa akin, bayaran raw ako. Ngayon, Nadengge yung anak. nangutang sa'yo. Hindi, nadengge yung anak. Zero billing. Ah. Tahimik na ngayon. Okay, Tahimik na. ito lang, no, kailangan kong banggitin, under expanded PhilHealth services, no, meron na po siyang 75 libreng essential medicines, no, mula sa dating 21 lang, no. Lahat ng 75 essential medicines libre na po. No? Dahil sa expanded
PhilHealth Services or called YAKAP program. Yeah. Okay? Tapos 20 basic lab tests mula sa 15. Covered ng PhilHealth na. Dinagdagan na rin, dinagdagan. Oo. At specialty services kasama ang cancer screening like colorectal, lung, liver, breast. At lahat ng lab tests at cancer screenings libreng sa mga ospital gamit ang doctor's order. Lahat yung libre. Grabe, no? Wala pa budget yan. That time, no? Hindi pa binigyan ng budget Di yan. ba? Sa 2026 kasi dinagdagan talaga ang budget ng DOH at saka ng PhilHealth. Hindi, yun ang nangyari. Kaya kung nagawa ng 2025 ito, Wala mga bagay budget. na to, mas lalong Lalo pang, sana, no? Yung PhilHealth naman, andyan na naman yung pera sa inyo, gastos sa inyo sa taong bayan. Di ba? naman. Total marami naman kayong pera, di ba? Bakit hindi? Dito muna tayo sa mga bridges kasi itong administrasyon ni PBBM, itong taon din, naging matunog din yung mga tulay eh. May mga substandard na tulay na bumagsak. Maintenance ng San Juanico Bridge pero mabilis na aksyonan ni PBBM. Saan ka pa? Sige, San Juanico Bridge. Di ba? Yan. Ilang taon natenga yan, hindi mini-maintain ng maayos. 40 years. 40 years. 2012 nagkaroon daw ng minor repair dyan. Pero bakit kailangan pa nating hintayin? Nagagastos tayo ng 1.2 billion pesos para dyan sa ginawa nilang repair, di ba? Para mapakinabangan pa. Eh, sabi nga ni Baby, di ba? Every 3 years pala yan, dapat nire-repair, di ba? Properly maintained. Naapektuhan yung ekonomiya ng Samar, naapektuhan yung ekonomiya ng Leyte. Dahil syempre, sinara yan eh, di ba? Nilimit yan sa 3 tons lang ang pwedeng dumaan dyan sa San Marico Bridge. Pinakamasama na inconvenient yung mga tao. Correct. At ang good news ngayon, Ang good news, ilang buwan lang makalipas, nabuksan na ulit. Oo. Tapos two-way pa yan ha, hanggang 15 metric tons, 15 metric tons. No? ang importante, pwede nang dumaan. ang importante dyan, yung mga bus na may pampasahero, pwede na. Yun ang malaking Kasi bagay. isipin nyo pala dati ikwento sa amin nung, kasi nagpunta kami dyan inibitahan kami dyan Inibita, ako naman kami, inibitahan kami dyan. Wala ko sinabi Nagayabang. Totoo Hindi naman. na nagayabang. Inibitahan kami dyan. Yung mga bus pala dati, yung bus na may mga pasahero, bawal pala dyan. Ngayon, dadaan pala sila dito sa masikip na daanan sa gilid, isasakay pa sa barge. Oo. Ngayon, mula pala rito sa kalsada, papuntang barge, umabot pala ng 1 oras kasi sa dami ng Pila kasi. Sa sa dami ng Pila. truck, kasi kasabay nila yung truck Tapos yung barge, pagsakay sa barge hanggang doon sa kabila, kumakain pa ng 1 oras. Pati yung pagdiskarga. So talagang 3 oras. Talagang abala. 3 oras yung mula sa Leyte hanggang Samar, 3 oras pagsakay ng barge. Isipin mo kung sa San Juanico, 2 minuto lang. Kaya pala Oo. panalista nung naandun tayo, yung mga nakasakay sa bus, pumapalakpak Oo, kasi kasi talaga. Hindi sila maabala eh. Di ba? Pumapalakpak talaga. At ang malaking bagay dyan, yung mga raw materials na inaangkat, tataas yung kung may negosyo ka, di ba? correct. Inaangkat mo yung Oo, produkto kasi, mo. ano ka pa, Babayad merong ka. extra transport. Patong mo yun. Yung barge. Sa barge ka. Patong mo yun. Ang mahal ng bayad doon. Pero dahil sa ginawa ni PBBM dyan, shoutout kay Secretary Vince Dizon, napakabilis ng aksyon. Di ba? Agad natapos yan. And ngayon, 15 metric tons pa lang yan, pero next year, may babalik na po siya sa original capacity niya, 33 metric tons. Bagay, hindi na rin naman masyadong ramdam yung yung 30 tons kasi bihira yan sa isang mga araw. malalaki sasakyan. Wala pang 50 dumadaan Ngayon, yan. kung hindi ako nagkakamali, ngayong January, magkakaroon ng sistema na papayagan nilang 30 tons, maximum 30 tons, One pero way. One way lang. Kasi two-way ngayon eh, no? Two-way. Two-way. Para lang hindi masyadong ma-pressure yung structure, no? But okay na yun, okay na yun. Okay na yun. At Okay least, na yun, hindi kaysa nagagamit mag-barge. ng barge, di ba? Oo. Mas maganda na maghintay ka lang 1 oras dito sa dulo. Oo, Dito sabay-sabay kayo paan, papapasukin. diba? Oo. Hintay ka lang, lahat ng 30 metric tons dito, hintay kayo 1 oras. Pagka time nyo na, sibat lahat. Oo. Kaysa doon sa barge, 3 oras. Grabe. That's yung additional cost. Additional cost, di ba? At ang maganda dito, meron na talagang tao na dedicated na magbabantay. Ikaw pwede kang dumaan, ikaw hindi pwede. Oo. Kasi natatandaan nyo, bumigay na tulay. Oo. Diyan sa Cagayan yan, di ba? Dahil sa tangan driver. Ano pa ng balita doon? Oh. Ano na yun? Yung reroute ano yun, Mark? Pigatan ba yun? Pigatan? Pigatan. Pigatan. Yung nabagsak na tulay, hindi na na-repair yan kasi malabo-labo na ma-repair yan. Gumawa sila ng alternative. At Maliit ilang lang buwan din. ginawa ni Vince Dizon yan? I'm not sure, parang ilan? Isang buwan lang. 1 buwan, di ba? Oh. Ganyan katindi ang mga tao ni PBBM. Pag sinabing gagawin, gaya nung EDSA niya, napakaganda nung Hindi espalto. ko pa nakikita. Nakakadaan ka na? Napakaganda. Maganda, daanan natin kayo. Yung espalto na ginamit niya, sinabi ni Sec Vince na world class, world first class class. sa lahat ng espalto. Yung technology, no? Yan yung mabilis sumigop ng tubig. At hindi mabilis masira. Hindi, makapal So ginagamit na siya ganyan palerista. makapal Ginagamit na Hindi, siya. ngayon. curing pa lang. Curing pa lang. Pero kita mo, Nakalatag na. Malatag na. Wow. Tsaka Saan curing banda, ginagawa. saan banda Mamaya area yan? doon. Pagbaba mo ng Mantrade, papunta rito, hanggang dyan sa labas natin.
Wow. Guadalupe. Ang bilis ha. Tungkol dito. 24 lang inumpisa. 24. Hanggang January 5, no? Ang bilis, Grabe. ang bilis sa pagkakagawa. Tsaka makapal talaga yung espalto, ganyan kakapal. Isipin mo buhusan mo ng tubig yun, sipi-sipi ka agad. O yun ang maganda dun sa technology na yun. Galing, no? Sabi ni Sec. Vince. In fairness, sa DPWH, mabilis po sila kumilos. Isa pa, itong tulay sa Bukana, dyan sa Davao, na inaangkin ng mga dilis. Oo. Yung project ni BBM yan period Kasi ang kwento dyan, naponduhan po yan, ODA yan Official Development Assistance yan, mula sa China. Okay. Pero ang construction, nagsimula sa administrasyon na ni PBBM. Oo. Timeline. Copy. 2018 ata yan na-approve. Aprubahan. Oo. Pero 2022, no? No-umpisa yun. That's simula ng construction and after a year or 2 years, natapos po yan during the administration of PBBM pa rin. Inaangkin ng mga dealers siya kasi credit grabber daw po si PBBM. You have to think of yung Kailan leadership nagsimula? style. Kasi kung palpag yung umahawak dyan, yung administrasyon, hindi matatapos yan. Kasi pasalamat kayo si PBBM nagpagawa niyan dahil kung si Digong nagpagawa diyan, magagaya yan doon sa Kabagan Bridge sa Isabela, babagsak agad. Pasalamat kayo. Si BBM nagpagawa niya, matibay yan, sigurado. Pati ba, in fairness nga raw, maganda yung tuloy dyan. Eh kung si Digong yan, isang buwan pa lang, bagsak agad yan. Kasi ang narrative ng mga dealers dyan, naaway nyo nga ang China tapos pakikinabangan ninyo. Itong agreement na yan, mutual yan Nag-benefit ang China at the same time magbe-benefit ang Pilipinas. Kasi partnership yan Hindi dahil hindi mo na pwedeng awayin ng China, pwede nang kunin ng China yung West Philippine Sea dahil binigyan tayo ng tulay. Tsaka hindi yan ang issue, hindi yung galit ka sa China, hindi ka na pwedeng humingi ng tulong. Hindi ang issue dyan. Ang issue dyan, hindi na makakalaya si Digong. Ang layo May sigit ka talaga May singit lang ha. May singit mo lang ha. Ang laki talaga ng galit mo kay Digong Kaya ka hinahak Rich natin yun. Banil. Ito, world class Kamalanyugan. Hindi pa ako nakarating dito. Hindi na ako masyado pamilyar dito. Dapat pupunta tayo dyan Kamalanyugan Bridge. Sa Cagayan din to, no? Oo, Cagayan. Kasi world class to. Napakaganda raw nito Yung engineering, yung architecture. Napakaganda raw ng tulay nito. Ma-flash ba natin like sa screen? Ang maganda rin dito, yung pag-control sa tubig, yung water management, di ba? Kasi may element din yan ng parang kinukontain mo yung tubig hindi na siya simpleng tulay. Oo. And pang world class talaga yung quality nitong Kamalanyugan Bridge dyan po sa Cagayan. Ilan lang yan sa mga projects ng presidente, this administration na mga naayos, di ba, na-improve na mga tulay. Okay, next topic. Ito, maganda rin to. North-South Commuter Railway. Yan. Malupit yan. Pinuntahan natin ito Game changer yan. Game changer. Isa ito sa pinakamahabang railway system ng Pilipinas kasi i-connect niya yung Laguna and yung Clark. Diba? Tapos may From Clark to Calamba, Laguna. correct, may phases yan. Diba? So, ikaw, hindi mo na kinakailangan magdadaan ka ng EDSA, di ba? May iba ng paraan, may iba ng route na pwede mong daanan at the same time, mas mabilis at mas mura yan kaysa magdadaan ka pa ng Hindi. sarili mong Kung sasakyan. taga may kawayan Bulacan ka at dito ka nagtatrabaho sa Makati, kaya mo na yan balikan. Yan lang sasakyan mo. Hindi ka na magre-renta sa Makati. Hindi na. Na Kaya mo nang bahay. balikan yan. Pwedeng sa Bulacan ka na rin umuwi. Correct. Parang Singapore na tayo niyan, parang Hong Kong na tayo niyan. Napakabilis Hindi, pa. Davao Hindi, wala Davao na wala Singapore. Hindi naman tayo bahain Hindi kasi din naman sa ibang bansa, di ba? Madalas tayo nag-travel. Nakikita natin yung mga trabahador, ano lang sila, puro trend sila. Walang kotse. Puro correct. puro trend. Gaya nga, kung nagtatrabaho ka sa Maynila, sa Bulacan ka na uwi, kaya mo na yan balikan, yan lang ang sasakyan mo. Actually, ang Pilipinas darating sa panahon na ganun Mm. No? Na hindi mo na kailangan ng sasakyan. No? Through mass transport, makakapunta ka from one place to another nang napakabilis. Pero yung subway, diretso Pag na sa nagawa airport. yung subway, Oo. pag nagawa itong North-South Commuter Railway, tapos meron pang mga ibang like meron kang MRT7, di ba lahat ng mga MRT correct. available na, no? Napakadali na mag-travel. Itong North-South Commuter Railway, 147 kilometers ito. Biruin mo, napakahaba nito. Layo, no? At semi-high speed line ito with 36 stations. Mabilis-bilis po ito. Kung mabilis ang MRT, mas mabilis po ito. May tatlong segments po yan. Yung North, Malolos to Clark. Yung Central, Tutuban to Malolos. And yung South naman, Solis to Calamba. Kakopi, meron ka ba dyan information kung kailan Meron. yung initial operation yan? Magiging partial na po yung operations ng Malolos to Valenzuela segment simula po sa December 2027. Wow! So bago Bago bumaba umalis. sa position sa Nakikiluwag na yan.
2027 Luwag yan. Oh, May laking ginawa yan. Kawayan to Valenzuela. Yes, Luwag Malolos na to Valenzuela. Tapos yung Malolos to Clark segment naman by October 2028. So kakaalis lang ng presidente. Magandang may iwan niya yan. Naku, kay Sara pa. Hindi naman mananalo yun Hindi eh. ka magiging presidente yun eh. Hindi ako kinabahan yun ah. Impeach na yan next year, o kaya makulong to. Pagka-impeach to follow yung kulong. Ayan. Kanina nga nabasa ko yun eh. May sino ba yun? Attorney. Sikat na lawyer na ano eh. Na TJ, vlogger din. fiscal. Hindi. Oo. Sabi niya, nung panahon ni B9, 2016, up to February 2016, nasa top si B9. Pero ano nangyari? Talo. Talo. So hindi na nangahulugan na kung mo nasa top ka palagi sa mga survey, ikaw magiging pangulo. Correct. Kasi Ganun lang kadalasan kasimple dyan, yun. may makukulong pa dyan next year. Kasi ba to? Okay ka na? Oh, last na. Last. Itong mga rice processing centers, no, actually malaking bagay din po ito. Kanina napahapyawan na po natin yan kasi si PBBM, kaliwat ka ng rice processing centers po yung kanyang itinatayo. Yun na din, iba't ibang parte po ng probinsya yan. Parte yan ng kanyang programa para mapataas yung production ng isda. Yung ginagawa po dyan, hindi mo na kinakailangan ibilad sa kalsada kasi may rice processing centers na. At yung napuntahan namin mismo ng mga rice processing centers na ito, mula sa pagbibilad, hanggang sa maibalot na yan sa sako, kumpleto na po. At may kasama pa po mga traktora na ipinagkakaloob po yung ating presidente. Parte po Bebenta yan, mo na lang. parte yan sa efforts o initiatives, isa sa major accomplishments this year ng ating presidente, yung pagtatayo ng maraming rice processing centers. Isipin mo si Secretary Conrad, no? Pag tinignan mo, parang joker-joker lang, eh, no? Hindi mo isipin makakapag-isip ng ganyan, no? Grabe, tulong niya kay PBB, malaki talaga eh. Tawag dito, bago tayo mag-end o magbasa uli. Wala ka na ba, Jo? Wala na, okay na ako doon. 31 million, pwede ba natin i-play yung sa mga loyalista? Yung binigay kong ano. Yan. Babati lang Hindi, sila. ano ba yan, Yam? Explain mo ano yung Kasi video nung niya. December 27, umattend ako ng small gathering lang ng talagang loyalista, mga seniors to. Solid. Ito yung mga loyalista na talagang lumalaban para kay Pangulong Bongbong Marcos. Panahon pa ng tatay daw yan eh. Panahon pa ng Sila ba yung tatay. firm? Sila ba yung firm kanina? Hindi, iba pa yun. Ito mga seniors na to, 2016, nagkaroon ng Supreme Court na petition si PBBM. 3 to 4 months sila nandun, tumira sa Supreme Court. Grabe ah. Oh, Tapos nung nagkaroon ng parang malayong lakaran ba or travel from norte to Manila, kasama na naman sila doon. Ito yung mga hindi mo binabayaran, no? Nag-a-appear sa mga rallies nang walang budget. Sila mismo gumagastos ng transportation, ng meals nila para lang sumuporta, para tumulong kay PBBM o sa ibig mga sabihin, yung mga yan, matatanda na. Matatanda na Hindi sila. sila gaya ng mga diris na tumatanggap ng bayad pag magra-rally. Hindi. Hindi sila Marcos Youth. Hindi. Kasi yung mga DDS, yung mga Duterte Youth. Ito talagang mga solid. Alam mo yung mga, yun ang palagay ko difference ng mga Marcos loyalists eh. Talagang may bayad o walang bayad yan, takbo yan. Nasa puso talaga nila. Ano No? mo, isipin May mo, budget yan o walang budget isipin mo yan, 4 takbo months yan. sa Totoo yun. Supreme Court. Doon na sila na Isipin mo, uuwi 4 lang months. para magano. Eh yung mga diris nga, 2 araw lang, uwian na kaagad eh. Hindi lang yun. Hindi pa talaga nagpapakita. Oo. Hanggang ano lang. O, Hanggang crawling lang. pagkakuha ng bayad, uwi na. Nag-aaway nga, di ba? Nag-aaway nga dahil yung bayad eh, hindi Oo. tama. Hindi, Ano, mga vlogger, ganun din. issue sa kanila yan, sa mga vlogger ngayon. Nag-aaway-away sila kasi nagkadenggo yan. O, di ba? Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papango.
hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap. Ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Kaya't kasama mo kami sa iyong adhikain. Bagong Pilipinas, sabay nating kamtin, tapat at matulungin. Ikaw ang patunay, BBM. Sa puso ng bayan, ikaw ay buhay.